Kalat na kalat ngayon yung mga video kung saan makikita ang rambulan ng mga Pinay at Thai transgenders or yung mas kilala sa Thailand bilang mga ladyboys. Sa mga videos na ipapakita ko sa inyo ngayon, makikita kung gaano kabayolente ang mga suntukan at mga rambulan ng napakaraming mga Thai ladyboys at LGBTQIA+ members sa mga Pinay na transgenders. Sa isang video pa, makikita natin talaga nagchat-chat sila, get out, get out. Gusto talaga nilang paalisin sa bansa nila yung mga kababayan natin. Makikita mo rin yung gigil nila at kung paano sila busit na busit at sinasaktan nila itong mga kababayan natin. Ang tanong ngayon, ano kaya yung naging dahilan at naging trending at pinag-iinitan itong mga kababayan nating transgenders dyan sa Thailand? Ano yung ginawa nila para ma-deserve yung ganyang klase ng galit? Aalamin natin yan, ha? Anyways, bago po tayo magpatuloy sa ating kwento ngayong araw, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin na nasa dulo ng video na to. Eto na yung kwento. Maganda kayo, ha? Napakarami ng mga tao na nagre-request sa akin ito. Ang dami nagme-message sa akin. At medyo may plot twist pala itong kwento na to. Noong unang makwento sa akin to, no, sinasabi sa akin, tignan mo yung nangyari sa Thailand. Pinag-iinitan yung mga kababayan natin transgender kasi binuli daw yung mga Thai. Yun yung unang sirkulasyon ng kwento. Yung unang chismis, unang chika. Pero nalaman ko, no, nung nagre-research ako, nung nanonood ako ng mga video, na may mas malalim pa palang ugat kung bakit nagkakagulo ngayon, no, yung mga ladyboys ng Thailand at saka yung mga kababayan nating transgender. Kung makikita mo dito sa hotel na to, ayan. Ang sabi nila, no, 100 plus na Thai LGBTQIA+ members yung magkakasama at pumunta dyan. Bakit sila pumunta dyan? Honestly, mararamdaman mo talaga yung kagustuhan nila. Hindi lang napaalisin yung mga kababayan natin Pilipino kung hindi para ipagtanggol at iligtas, no? Yung mga kababayan rin nilang mga Thai. Nandun yung feeling na yun, eh. Sukhumvit Soi 11 yung hotel. Sana'y nababanggit ko siya ng maayos. Diyan sila nagsama-sama. Makikita, no, ito yung mga kababayan natin, papalabas sila dyan. At nung papalabas na sila, makikita mo na naging violente agad yung mga tao. Kung saan-saan sila nagpupunta, ano-ano yung pinaghahampas, pinagsasabunutan, lahat na pwedeng gawin nila, ginawa sa mga kababayan natin. Ngayon, itong mga pulis, sinubukan nila talaga na pigilin lahat, no? Hindi pwedeng violente, syempre. Hindi naman, wala namang kumukonsinti sa violence. Pero kahit anong pigil, kahit anong awat yung gawin nila, hindi na nila mahinto, nasaktan yung mga kababayan natin doon sa paligid ng hotel. Mapapatanong ka ngayon bakit sila nagsama-sama dyan. Eto na kasi yung kwento. May mga insidente pa bago pa itong pangyayari dyan sa hotel na yan. Ayon sa mga ulat sa Thailand, no, napakarami binabalita talaga sa kanila. Talagang parang national issue din. Meron daw kasing 3 Pinay transgenders at 2 Thai ang nag-away. Ngayon pinag-initan nila, siguro nila, hindi ko alam kung anong ginawa. Sa ngayon, under investigation pa. Pero mas marami syempre yung mga Pilipino dun sa bilang na doon. Yun, di ba? 3 versus 2. So, alam na natin. Ngayon, hindi pa raw natapos dun yung pangyayari. Rumespak pa itong ating mga kababayang Pilipino hanggang sa umabot na sa, imaginein mo na lang, no, kung gaano ka-outnumbered yung mga Thai. Medyo may ano lang din ako, no, komentaryo lang din ako. Medyo X din kasi, no, na nangaaway tayo sa hindi natin bansa. Medyo hindi siya okay. Hindi medyo hindi talaga siya okay. Hindi tayo pwede magbusing-busingan. Of course, hindi naman ako nagpo-promote ng violence. As much as possible lang away, dapat magkaroon ng agreement, ganun ba? Diba? Hindi talaga dapat nag-aaway. Violence is never the answer. Ngayon na itong mga Thai, no, hindi ko alam kung nabugbog ba sila. Wala akong makita kasi ng mga pictures. Pero sure, diba, na napagtulungan sila. So, nag-post sila online. Hanggang sa nag-post, naging trending na sa Thailand, especially among the LGBTQIA+ members ng Thailand, at nagsumbong sila. Ayan na. Parang nagsusumbong sa mga kapatid nila yan, di ba? Kababayan nila yan. Bansa nila yan. Maiinis talaga sila pag nakita nila na yung kababayan nila pinagtulungan, di ba? Kahit naman sa atin balik na rin yung pangyayari.
maiinis din tayong lahat. Pag-iinitan at pag-iinitan din natin sila. Makikita mo talaga, no, na yung fire ba, na gusto nilang i-raise back. Yun yung term talaga eh. I-raise back yung mga kababayan nila, nandun talaga at buhay na buhay talaga. Kaya ayun, nung nag-trending, isa-isa na silang pumunta dun sa hotel. Pinalibutan na nila, hinintay na nila yung mga kababayan natin na nandun. Yari kayo ngayon. Bakit sila nag-away? Yung mga official reports ha, may mga nagsasabi, no, although under investigation pa rin naman, syempre hindi lang naman basta-bastang trip na gusto mang-away ng mga kababayan natin. Sure naman, no, merong may punot dulo talaga kung ano yung totoong pangyayari, kung ano talaga yung pag-aawayan. Hindi ka naman basta magdadaanan sa daan at makikipag-away, di ba? Although ulit, ha! Hindi natin pinopromote yung violence sa mga kababayan natin dyan. Ekis talaga yon. Eto na! Basically, ang sabi ha, wala pang official reports, nag-aaway-away daw sila dahil sa mga kliyente. Dahil alam naman natin, no, yung background ng mga lady boys, kung anong ginagawa nilang trabaho dyan. Basically, parang turf war to. Agawan sa kliyente. Yun yung sinasabi ng ibang mga reports. Ngayon, nalaman nila, dahil dyan sa mga pangyayaring na yan, yung otoridad ng Thailand, nalaman nila na wala rin pala mga permit, walang visa, para magtrabaho tong mga kakababayan natin. So, X talaga. X, maraming X. Wala tayong anggulo na mahanap kung paano natin may pagtatanggol. Itong mga kababayan natin, sabi pa nga sa mga comments, no, deserve. Kapwa Pilipino yung nagsasabi nun ha. Hindi talaga tayo pwede magbusing-busingan at dapat pinopromote natin, no, na pag nasa ibang lugar tayo, nire-respeto natin yung mga locals at nire-respeto natin yung batas sa ibang bansa. So, pasensya na po kayo, hindi namin kayo matutulungan dito. Eto, sabi naman din ng DFA, no, na tutulungan nila tong mga kababayan natin. Pero, sana ay maging leksyon daw to, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan respetuhin yung mga batas sa ibang bansa. Tutulong ang DFA, pero leksyon daw to para sa mga tao. Maganda rin naman na hindi nila inaano, 'di ba? Hindi kinukonsinte. 'Yon. May mga reports pa akong nakita, no, binabasa ko. Yung isa daw dun sa mga nabugbog na mga Pinoy. Kawawa naman, hindi naman daw talaga kasali doon. Ito na yung mga investigasyon nila ngayon. Nakikita nyo, napakarami ng mga CCTV, mga videos. Ngayon, inaalam nila yan para malaman nila kung ano ba talaga yung eksaktong pangyayari doon sa pinagmulan ng pag-aaway hanggang dun sa huli. Ngayon, hindi ko na alam kung ano pong nangyari sa mga kababayan natin, no? Pero ayon sa mga reports, gustong-gusto lang daw nila umalis ng Thailand. At gustong-gusto rin ng mga Thai locals na paalisin sila doon sa Thailand. Ito lang masasabi ko ha, ulitin ko lang din yung chika ko kanina. Huwag tayong boste! Kung hindi naman tayo taga doon! Ulit-ulitin mo lang yun, di ba? Diba? Especially if wala naman talagang mga papeles para magtrabaho doon. Tapos aawayin mo pa yung mga locals doon. Kiss talaga. Kiss talaga. Nakakalungkot lang, syempre, diba, as LGBTQIA, karamihan talaga sa kanila dyan. I think 100% ng mga nakipagbugbugan dyan at LGBTQIA+, as a community na oppressed, is na nagtutulungan, naging away pa. Yun yung sad. And especially, no, nakakalungkot lang din kasi maganda yung relasyon ng Pilipinas at saka ng Thailand. Especially ngayon, si Pangina Hills, if kilala nyo po, pumunta siya sa Pilipinas para mag-taping ng Drag Race Thailand. Dito sa Philippines, o, diba? Nakakalungkot. Ako personally, gusto namin pumunta ng Thailand, tapos may ganitong pangyayari. So, nakakalungkot. Ayun lang naman, diba? Bigyan natin ng pagmamahal. At the end of the day, bigyan natin ng pagmamahal mga kapitbahay natin. Anyways, tatanungin ko kayo ngayon ha, para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Sa tingin niyo ba ay deserve ng mga kababayan natin ang nangyari sa kanila sa Thailand? I-comment mo sa ilalim at kung hindi, i-comment mo lang din sa ilalim. Gusto kong marinig ang mga sasabihin mo. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.